Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Araling Panlipunan. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Araling Panlipunan pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa mga karapatan sa komunidad. Alam mo ba na mahalagang malaman ng maaga ang mga karapatan ng bawat isa sa komunidad? At mahalaga ring mapangalagaan at maintindihan ang limitasyon ng mga karapatang ito? Alam kong ikaw ay isang matalino at mabuting bata, kaya naman matatamo mo ang mga karapatan mo upang lumaki kang maayos at kapaki-pakinabang sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa komunidad. Para sa alamin pagkatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang number 1, nasasabi ang mga karapatan ng bawat kasapi sa mga serbisyong ibinibigay ng komunidad. Number 2, nakapagbibigay ng pasasalamat sa pagtupad ng komunidad sa mga karapatang tinatamasa. At number 3, napahahalagahan ang mga naibibigay na paglilingkod o serbisyo mula sa komunidad. Para sa subukin, iguhit ang kahon kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at bilog kung hindi. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. Number 1, ang bawat bata sa komunidad ay dapat nakapag-aaral. Number 2, magandang tumira sa bahay na barong-barong na nasa gilid lamang ng estero. Number 3, kinakailangan na may pangalan ang bawat tao sa komunidad at nakarehistro. Number 4, dapat sumunod ang mga bata sa payo ng mga magulang. Number 5, masayang maglaro sa palaruan kung ito ay malinis. Para sa tuklasin, tayo ay may karapatan. Ang karapatan ay mga pangangailangan at mithiin na dapat makamit ng tao upang mabuhay ng may dignidad. Dahil sa mga karapatang ito, malayang nakapag-iisip ang tao. Ito rin ang nagiging daan para mapaunlad ang kanyang sarili at ang bayan. Katulad ng lahat ng tao, ang mga bata ay may mga karapatan din. Malaki ang tungkulin ng komunidad na pangalagaan ang karapatan ng mga bata. Dapat tiyaking nakakamit ng bawat tao at iginagalang ng bawat kasapi ng komunidad ang mga karapatang ito. Ang ilan sa mga karapatang ito ay number 1, karapatang matugunan ng sapat ang mga pangangailangan. Number 2, karapatang mabigyan ng proteksyon. Number 3, karapatang lumahok sa mga programa at serbisyong pambata sa komunidad. Napakahalagang malaman ang ating mga karapatan. Nakakamit ba natin ito sa ating mga komunidad? Alamin natin ang ilang mga karapatan ng batang tulad mo. Narito ang usapan ng ilang mga bata. Ako ay malusog na ipinanganak, binigyan ng sariling pangalan at ipinarehistro sa tulong ng aming komadrona sa barangay. Tungkulin kong pangalagaan ang aking pangalan. Maliit lamang ang aming tirahan, subalit kumpleto, masaya at nagmamahalan ang bawat kasapi ng aming pamilya. Inaalagaan kaming mabuti ng aming mga magulang.
Bilang kapalit, sinusunod ko ang lahat ng payo ng aking mga magulang para sa aking kabutihan. Masaya akong pumapasok sa aming paaralan. Maliit lamang ito, subalit libre ang lahat ng mga pangangailangan ko. Sinusuportahan ito ng aming komunidad. Tungkulin kong mag-aral ng mabuti upang matupad ang aking mga pangarap. Malaya akong nakapaglalaro sa plaza ng aming komunidad. Ligtas at maraming palaruan ang ipinagawa ng kapitan ng barangay. Tungkulin kong ingatan ang mga kagamitan dito. Para sa mga katanungan, sagutan sa papel ang mga tanong mula sa usapan ng ilang mga bata. Number 1, ano-anong karapatan ang nabanggit ng mga bata? Number 2, ano-anong mga tungkulin ang dapat gampanan sa bawat karapatan? Number 3, sino ang sumusuporta sa libreng pag-aaral ng mga mag-aaral? Number 4, sino ang nagpagawa ng mga palaruan sa komunidad? Number 5, sino ang tumulong sa mga bata upang mabigyan ng pangalan at maparehistro? Para sa suriin, mahalagang malaman ng maaga ang mga karapatan ng bawat isa sa komunidad. Mahalaga ring mapangalagaan at maintindihan ang limitasyon ng mga karapatang ito. Ang karapatan ay mga pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay ng maayos. Ang tungkulin ay mga pananagutang dapat gawin ng isang tao katumbas ng mga karapatang kanyang tinatamasa. Mahalagang matamo ng bawat bata ang kanyang mga karapatan upang lumaki siyang maayos at kapaki-pakinabang sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Ang katumbas na tungkulin ng bawat karapatan ay dapat isagawa ng buong puso at may pagkukusa. Para sa pagyamanin, gawain A, piliin mula sa kahon ang mga karapatang pambata na ipinakikita sa mga larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian. Number 1, maging ligtas sa anumang uri ng sakit. Number 2, magkaroon ng maayos na tahanan. Number 3, makapaglaro at makapaglibang. Number 4, magkaroon ng malakas at malusog na pangangatawan. Number 5, makapamuhay sa isang maayos, malinis at tahimik na pamayanan. Number 6, makapag-aral. Para sa gawain B, isulat ang check kung ipinatutupad ng komunidad ang karapatan ng maayos at X naman kung hindi. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. Number 1, maganda ang plaza ng aming komunidad. Marami ang mga batang ligtas na nakapaglalaro rito tuwing walang pasok sa paaralan. Number 2, hindi nag-aaral si Carlo dala ng kahirapan. Ngunit dahil sa libreng edukasyon, tinulungan siya ng isang kagawad ng barangay na makapasok sa paaralan. Number 3, maraming mga bata ang may angking kakayahan sa pag-awit at pagsayaw sa aming komunidad. May proyekto ang aming kapitan na paligsahang pangkultural upang malinang ang kakayahang ito. Number 4, nakatira sa gilid ng estero ang pamilya ni Ramil. Iniiwasan nila ang magtapon ng basura rito, ngunit marami pa din ang nagtatapon na taga-ibang lugar na hindi hinuhuli. Number 5, sa tuwing uutusang bumili si Mark sa tindahan, ay natatakot siyang lumabas. Marami ang nakatambay dito at magulo ang kanilang lugar na hinahayaan lamang ng kapitan ng barangay. Para sa isagawa, basahin ang mga sitwasyon, sagutan ang mga tanong na nasa hulihan ng bawat bilang at isulat sa sagutang papel. Number 1, kumakain ang mga bata ng masustansang pagkain sa tamang oras. Anong karapatan ang naibibigay sa mga bata? Number 2, ligtas at maayos na kapaligiran ang kailangang tirhan ng mga bata, subalit sa gilid ng kalsada sila nakatira at barong-barong ang kanilang bahay.
Anong karapatan ang hindi nakamit ng mga bata? Number 3, hindi nakokolekta ang mga basura sa komunidad kaya nagkalat ang mga ito sa kalsada. Anong karapatan ang hindi nakamit ng mga naninirahan dito? Number 4, nagsusuot ng face mask ang mga tao tuwing lumalabas ng kanilang tahanan dahil sa banta ng COVID-19. Anong karapatan ang nakamit ng mga kasapi ng komunidad? Number 5, dahil sa banta ng COVID-19, ipinatutupad ang social distancing sa mga pampublikong lugar. May isang pamilihan na dikit-dikit at nagsisiksikan ang mga tao. Anong karapatan ang hindi natupad sa pamilihan? Para sa tayahin, ang panuto ay basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, si Carlo ay nagkasakit at ipinagamot ng kanyang mga magulang. Anong karapatan ang ipinakikita rito? A. Karapatang makapag-aral. B. Karapatang mabigyan ng kasuotan. C. Karapatan sa pangangalagang medikal. D. Karapatang makapaglaro at maglibang. Number 2, alin ang dapat ibigay sa mga bata upang sila ay maging malusog? A. Mga aklat. B. Mga damit. C. Mga laruan. D. Mga masustansyang pagkain. Number 3, pangarap ni John na maging matagumpay na pulis pagdating ng araw. Kaya siya ay pinapapasok ng kanyang mga magulang sa malapit na paaralan ng kanilang lugar. Anong karapatan ito? A. Karapatang medikal. B. Karapatang makapaglaro. C. Karapatang makapag-aral. D. Karapatang mabigyan ng kasuotan. Number 4, ano ang dapat pahalagahan sa bawat karapatang natatamo? A. Kagustuhan ng ibang tao. B. Pagsasawalang bahala. C. Pananagutan sa bawat ginagawa. D. Pansariling kagustuhan. Number 5, gusto ni Michael na makapag-aral sa isang paaralan. Anong pangangailangan ang dapat ibigay sa kanya? A. Kalusugan. B. Karapatan. C. Edukasyon. D. Kayamanan. At para sa karagdagang gawain, ang panuto ay gumawa ng 3 o higit pang pangungusap upang mabuo ang liham pasasalamat para sa iyong komunidad sa pagpapatupad ng tinatamasa mong mga karapatan. Sundan ang liham na nasa loob ng kahon. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalagang matamo ng bawat bata ang kanyang mga karapatan upang lumaki siyang maayos at kapaki-pakinabang sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!